na ating napag-aralan last time na nagkaroon ng Bible study. So sa Romans 9, ganun pa din po yung trajectory ng Romans na sinulat ni Paul. Kung saan po makikita po natin na yung gospel po talaga yung yung pag-asa ng bawat isa para sa kaligtasan. So kung ibabalikan lang po natin yung pagkakahati-hati ng Romans sa unang bahagi ng Romans nandun po yung theology, yung pagpapaliwanag ni Paul, yung argument ni Paul. Katulad nga po sa Romans 1, the gospel is the power of God unto salvation. At doon niya po in-unfold lahat ng yun. So sa Romans 8 po, nagsimula po siyang i-apply yung mga sinasabi niya sa mga naunang chapter. So, yun nga po sa parte ng Romans 9, uh, nag-argue po si Paul na yung gospel ay para sa lahat. So, kaya nga sa Romans 9:33, ang sinasabi is, what shall we say then? So that Gentiles who did not pursue righteousness have attained it, that is, a righteousness by faith. But Israel who pursued the law that would lead to righteousness did not succeed in reaching the law. Why? Because they did not pursue it by faith, but as if it were based on work. So, ang sinasabi po ni Paul dito is, yung contention ni Paul is na nabigo ba ang Diyos? Nabigo ba ang Diyos sa pagbigay ng kanyang law? Kung kay Brother Vincent Palaspic is, nabigo ba ang Diyos sa kanyang pagliligtas? Nag-fail ba ang Diyos sa kanyang promises? So, ang sabi ni Paul is, hindi. So, yung nga po yung sinasabi yung last Bible study natin, sinamarize po ni Brother Vincent na hindi nagbabago ang Panginoon at hindi rin nag-fail ang kanyang promises. So, what shall we say then? Yung mga hintil na hindi hinanap, hindi hinabol yung katuwiran ay nakuha ito dahil naniwala sila sa magandang balita. Pero yung Israel na hinabol yung batas ng Diyos na nagtutulak sana sa kanila sa righteousness ay hindi nagtagumpay na maabot yung antas ng perfection ng law. Bakit? 32, why? Because they did not pursue it by faith, but as if it were based on their works. So ginawa nilang hagdanan ang batas para maabot ang Diyos, which is yung mga hentil, sila ay naniwala sa magandang balita ni Jesus. So they have stumbled over a stumbling stone. As it is written, behold, I am laying in Zion a stone of stumbling and a rock of offense. And whoever believes in him, he will not be put to shame, hindi mapapahiya. So si Jesus ay parang naging katitisuran sa mga Hudyo dahil lang inhabol nilang batas, pero ang sabi ng gospel na magandang balita na magtiwala ka sa ginawa sa matuwid na buhay ni Jesus, sa kanyang sakripisyong kamatayan para sa iyong kaligtasan. Naging katitisuran si Jesus dahil gusto hindi mabitawan ng mga tao yung kanilang pinanghawakan, yung kanilang magandang gawa, yung kanilang pagsunod sa batas. So, hindi nila mabitawan yun. So katulad nga ng summarize ng mga lesson ni Brother Vincent last Bible study is, God always planned to have mercy on whom ever He wills. So, kung sino yung pinlano ng Diyos na kaawaan niya, discretion niya yun. Hindi siya obligadong maawa sa lahat. Pero according sa kanyang nais, according sa kanyang will, according sa kanyang plano, lahat ng kinaawaan niya ay hindi siya nabigong iligtas. At sinabi din ng Diyos sa lumang tipan na He always said He would save only a remnant of Israel. Hindi niya isi-save yung buong bansa ng Israel, kundi yung mga natitira lang. Yung mga natitirang naniniwala sa Kanya. He always said that Gentiles would be included in the kingdom. Katulad nga ng pangako kay Isaac, Abraham, at kay uh,
Abraham, Isaac, and Jacob na yung sa pamilya ninyo, sa inyong lahi, ang lahat ng tao ay pagpapalain. Which is kasama doon yung mga Gentile. And he always warned that self-reliant pursuit of righteousness by works would cause Israel to stumble over the Messiah. So mamaya po, babalikan din po natin yan. I-discuss po natin yung isang parte ng Old Testament. So kailangan po natin i-remind lagi sa ating sarili yung magandang balita, yung gospel. Kasi po dito lahat nakatungtong ang ating pananampalataya. So, hindi po natin iiwanan yung gospel. Kumbaga, kahit tayo ay mag-mature as a Christian, hindi po natin iniiwanan yung gospel. Bagkus, yung mayaman pa yung pagkaintindi natin sa magandang balita sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. So, balikan po natin yung sa Romans 3, 21 to 26, na isang paraan, magandang paglalahad ng magandang balita ni Jesus. So verse 21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. So ngayon, sinasabi ni Pablo na ngayon ang katuwiran ng Diyos ay pinapakita, hiwalay sa batas, bagaman na ang batas at ang propeta, which is mahabang pagkakasabi ng Old Testament, Law and the Prophets, ay testigo. Sila yung nagtuturo na ito yung righteousness ng Diyos. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Yung katuwiran ng Diyos na makukuha ng bawat isa sa atin kung tayo ay ilalagak natin ang pananampalataya kay Jesus at maniniwala tayo sa Kanya. For there is no distinction, wala pong pinagkaiba. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala, lahat po tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng kaluwalhatian ng Diyos. 24, and are justified. Diniklarang matuwid by His grace, sa pamamagitan ng grasya, bilang isang regalo, as a gift, through the redemption that is in Jesus Christ. Yung gospel po yung naging instrumento ng Diyos na pag tayo ay naglagak ng paniniwala, tayo ay diniklarang matuwid, justified. That is in Christ Jesus. Kay Jesus lamang. Kung God put forward na binigay ng Diyos as a propitiation bilang propitiation, taga-satisfy. Hindi ako makukuha ng Tagalog word. Pero siya yung nag-satisfy, yung pumuno para hindi na, pumuno sa Diyos para hindi na siya magalit. Nagpahupa sa galit ng Diyos. Siguro yung mas mainam na term. Propitiation by His blood. Ibig sabihin, pinahupa ang galit ng Diyos sa ating kasalanan para hindi na tayo parusahan. By His blood, sa Kanyang kamatayan. At ito ay mapapasa atin lamang kung tayo ay maniniwala. To be received by faith. This was to show, ito ay para ipakita ng katuwiran ng Diyos. Dahil sa Kanyang, because in His divine forbearance, dahil sa Kanyang banal na pagpipigil, He had passed over former sins. So hinayaan ng Diyos at hindi pinarusahan ng Diyos ang mga naunang kasalanan. It was to show His righteousness. Ito ay para ipakita ng Diyos ang Kanyang katuwiran sa kasalukuyan at the present time that He might be just and the justifier. Para ang Diyos mapanatili niya ang Kanyang pagiging makatarungan at ang Kanyang pagpapawalang sala ng mga of the one who has faith in Jesus Christ. Sa mga nagtiwala at nanampalataya kay Jesus. So yun po yung gospel, Yun po yung humuhubog sa buong Romans. Yun po ang dinidiscuss sa buong Romans or ina-apply sa Book of Romans at sa buong New Testament sa iba't ibang pamamaraan. So nako po tayo sa ating text ngayon. So Romans 10:1-13. So ito pa rin po ay tungkol sa mga Hudyo. So Hudyo pa rin ang pinapag-usapan natin dito. So yun nga po. Ang sinasabi sa Romans
10, brothers, my heart's desire and prayer to God for them, ito yung sa mga Hudyo, is that they may be saved. Gusto pa rin niyang maligtas ang mga kababayan niyang Hudyo. Verse 2, for I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Sila daw po ay may alam para sa Diyos, pero hindi ito nakabase sa kaalaman. For being ignorant of the righteousness of God, so bilang ignorante sa katuwiran ng Diyos, and seeking to establish their own. So gusto nila yung sarili nilang katuwiran. So tinatawag na sila ngayon ng gospel, pero nireject nila ang gospel. They did not submit to God's righteousness. Verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Si Kristo ang katapusan or fulfillment, katuparan ng batas para sa katuwiran, para sa bawat isa na maniniwala. So sa verse 1, makikita po natin na Paul does not set aside his countrymen. He desires them to believe the gospel. So hindi po iniwanan ni Paul yung kanyang mga kababayan. Meron siyang desire. So his desire to evangelize Israel is always there. So kung maalala niyo po, si Paul po ay tinawag na apostle to the Gentiles. Dahil yun po yung ministry na binigay sa kanya ng Diyos. Pero hindi niya sinasabi ang kanyang mga kababayan. Hindi po ba? So, minsan po, pag naging Christian ka na, parang okay na ako kasi Christian na ako. Pero hindi po ganun dapat. So, katulad po ni Paul, tularan po natin si Paul, nandoon yung desire niya na i-share ang gospel. We also must desire to share the gospel and be God's instrument in others' salvation. So, yun po yung ating dapat hindi natin isang tabi. Na porke tayo ay naniwala na is hayaan na lang natin. So, ganun po si Paul. So, yung mga Israelites, yung mga Jewish po, lalo na yung mga matataas na yung antas sa kanilang, yung mga tinitingala sa relihiyon nila, sa Judaism, ay talagang nire-reject ang gospel. Kasi meron silang sariling sistema para maipakita sa lahat na sila ay mas banal kaysa sa iba. Sila ay nakakaangat, may estado sila, mas angat sila sa paningin ng Diyos sa kanilang pagkakaintindi. So verse number 2, for I bear them witness that they have a zeal for God but not according to knowledge. So kilala ni Paul ang mga Hudyo. Paano po niyang kilala ang mga Hudyo? Dahil siya po ang isa sa mga first honor nung hindi pa siya naniniwala sa gospel. Nung hindi pa siya kinatagpo ng Diyos sa Damascus, siya po ay isa sa mga nangunguna. Siya po ay nandoon at nag-udyok sa mga tao para patayin si Stephen. So hindi po siya proud na siya yung nandoon. Pero ito po yung basihan niya, kaya sinasabi niya, for I bear them witness that they have a zeal for God but not according to knowledge. So Paul knew that Jews, that they have a zeal for God. Kung Diyos lang, Diyos, talagang go ang mga Jews. Talagang kami ang sa Diyos, mananamig kami, kakain kami ng ayon sa tinakda, gagawin namin to, gagawin namin yan, bibigyan ng ganito, ganyan, lahat. But the way to reach God is with their own works. So the gospel proclaims that we are saved only by the works of God. Yun po yung sinasabi ng gospel. So, hindi lang po kay Paul applicable ang bagay nito. So sa atin din po kasalukuyan yun, yung mga nakikita natin, mga kakilala natin, mga kaibigan natin, yung mga maabot natin, sila din po ay may
sariling pamamaraan para abutin ang Diyos. So minsan kahit sabihin natin ibang Christian, na sinasabi lang Christian sila, minsan ang dahilan nun is Christian sila dahil pinanganak sila sa Christian family. Hindi po ba? So people we know could have a zeal for God, could have a zeal for the church, but through their own works. So yun po yung pinagkaiba ng tunay na Christian sa ibang religion. So madalas na nating nababanggit to na yung pinagkaiba po ng Christian sa ibang religion is yung Christianismo is a religion of done. Ginawa na, tapos na. Ang sinabi ni Jesus sa krus ay tetelestai. It is finished. Pero the rest ng religion sa buong mundo, ang sinasabi is a religion of do. Gawin mo to, gawin mo yan. Gawin mo, magbigay ka ng ganito, gawin mo yan, gawin mo ito, magpinitensya ka, or ano pa man. Diba? Mahirap yung sanay ka na sa mga ginagawa mo, sanay ka ng manalangin ng ganito kadami, sanay ka ng magbigay ng ganito, sanay ka ng magdasal ng ganito or sa ganitong panahon. Tapos, sasabihin sa'yo na hindi mo kayang gawin lahat ng ito at maabot mo ang Diyos. So, yun po yung kaibahan ng Christian, ng tunay na Christianity. Ang Christianity ay nagsasabi na ginawa na ni Kristo sa cross ang lahat ng karapat-dapat at tayo ay manampalataya sa Kanya at tayo ay tatanggapin ng Diyos. Kaya nga sinabi ito, for Christ is the end, verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So, ilang beses ka nang Wow. matagal ka ng Christian o kaya matagal ka ng sa isang simbahan na iniisip mo na nagbibigay ka ng ganito kada buwan, malapit ako kay pastor, involved ako sa ministry, involved ako sa music, ako yung bahala sa ganito, ganyan. Pero hindi mo pala alam na hindi yung mga ginagawa mo yung basihan ng salvation. Isipin nyo, malaking dagok yun sa inyo. Kasi may nag-hold tayo ng pride sa mga natapos natin, sa mga na-accomplish natin, di ba? Nag-hold tayo ng pride kasi ginawa natin yung pinagpawisan natin. Pero katulad ng mga naramdaman ng Hudyo, sila ay matagal nang sumusunod. Masigasig silang sumusunod, nag-aalay sa templo, kung sakripisyo lang, baka ang sinasakripisyo nila, hindi ibon. Di ba? May mga ganung bagay. May pride po tayo sa mga nakot. Pero ang sinasabi ng magandang balita is Christ is the end of the law. Hindi mo kailangang gawin ang mga bagay para maabot ang Diyos. Di ba? Sinasabi natin yung good works natin is resulta ng ating relasyon sa Diyos. Hindi po tayo gumagawa ng good works para pansinin tayo ng Diyos. Hindi po. May relasyon tayo sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay may relationship sa Diyos, kaya niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya. So may nakuha po akong isang magandang analogy is tungkol sa related sa ating passage is yung law daw po ay mirror. So, the law is like a mirror. It shows us that we are sinners. But it cannot cleanse us from our sin. So yung batas daw po ng Diyos ay parang salamin. At pinapakita ito na ako ay makasalanan. But it cannot cleanse us from our sin. Ngunit hindi po ito pwede, hindi po ito kayang makapagpalinis ng ating kasalanan. Di ba sa gospel natin kanina, sa Romans 3, na yung righteousness ng Diyos ay pinakita hiwalay sa batas. So, the law is like a mirror. It shows us that we are sinners, but it cannot cleanse us from our sin.
So people try to cleanse themselves with the mirror or the law. But Jesus is the one who can cleanse us of our sins. And He is able. And He has done it. So nakita niyo po yun? Yung inaasahan ng mga Hudyo na maglilinis sa kanilang kasalanan ay nagpapakita lang na sila ay makasalanan. Isipin niyo yun na gagamitin niyo yung panglinis ng inyong damit o ng inyong katawan ang salamin. Di ba hindi po akma at hindi niya po magagawa yung gusto niyo na malinis sa kasalanan. But Jesus is the one who cleanses us of our sin. And He is able. Yun po yung magandang balita. Yun po yung magandang balita na ating dinideklara sa ibang tao at ninanamnam para sa ating sarili. Na si Jesus ang kaligtasan natin. Yung ginawa ni Jesus sa cross, yung kanyang makatuwirang buhay, yun yung tinanggap natin at yung makatuwirang buhay niya, yung kinredit sa atin, nilagay sa atin, at yung ating kasalanan ay nilagay sa kanyang cross. At doon pinarusahan ito ng Diyos. So yun yung nakaka-acquire sa atin, nagbibigay sa atin ng kapatawaran sa ating kasalanan, at yun ang naglilinis sa ating kasalanan. Hindi yung batas na tinatry ng mga Hudyo na sundin at tinatry din po natin gawin kung hindi tayo naniniwala sa magandang balita. Hindi po ba may mga Christian na Christian ako dahil Christian yung nanay at tatay ko. Christian ako dahil nagsisimba ako. Christian ako dahil active ako sa giving, ministry, music, at kung ano-ano pa. Pero hindi nila alam ang gospel. Hindi nila kilala si Jesus Christ. Diba? Napakasad po nun. By works pa din sila. Minsan, mahirap abutin yung mga taong gano'n kasi kumbinsido na sila ay Christian. Ang masama pa nun, pag kasama mo sa simbahan pero hindi mo maabot-abot dahil tumanda na siyang gano'n. Lumaki na siya na laging naririnig itong mga bagay na to at manhid pa din siya. Diba? Pero, huwag tayong mawala ng pagkata. Dapat hindi natin isang tabi yung desire natin na i-share yung magandang balita. Dahil hindi naman tayo nakakapagligtas. Ang Diyos ang nakakapagligtas. Ang Diyos ang nakakapagbago. So balik po tayo sa atong pasahe. For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandment shall live by them. So yung tao daw po na gustong maabot ang Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang righteousness na nakabase sa batas ng Diyos, that the person who does the commandments shall live by them. Sa ibang sabi, if one is to accomplish, kung ang isa daw po ay i-accomplish niya ng sarili niya yung kanyang katuwiran, yung pagsunod po niya sa batas ng Diyos ay dapat perfecto. His obedience of the law must be perfect. At yun ay imposible. And that is impossible. Dahil isang kasalanan lang, na-break mo na yung buong command. Na-break mo na yung kaligtasan mo sana. Na-break mo na yung hindi na perfecto yung obedience mo sana. So isang magandang analogy is, yung law daw po ay parang kadena. So sabihin natin yung 10 Commandments ay kadena na may 10 ring. So yung ring po magkakadikit-dikit at nag-form siya ng isang kadena. At doon po tayo, kung tayo po ay gusto nating maligtas gamit ang law, parang ganun daw pong sitwasyon. Nakakapit ka sa kadena ng law.
The law is like a chain that we hang on. Kung mababasag natin o mababiolate natin ang isang ring ng chain na ito, tayo ay mahuhulog. Yun po yung magandang analogy ng righteousness na gusto mong abutin ang Diyos gamit ang sarili mong righteousness sa pagsunod mo ng batas ng Diyos. Para kang nakahang sa kadena. At masira mo lang isang ring ng kadena na yun, mamamatay ka. Commandment 1 or Commandment 10 or Commandment 600 na yung nabasag mo, hindi ka na aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa verse 6 naman po, but the righteousness based on faith, yung katwiran daw po na nakabase sa pananampalataya ay nagsasabing, do not stay in your heart who will ascend into heaven. So wag daw po natin sabihin sa ating puso na sino ang aakyat sa langit. That is to bring Christ down para kunin si Kristo pababa. Verse 7, or who will descend into abyss? Sino po yung pupunta sa kalaliman, that is to bring Christ up from the dead. So ito po ay quote sa Deuteronomy 30:12 to 13. Yung context po nung ito po yung ginagawa ni Paul is kinote niya yung Deuteronomy 30:12 to 13 habang nagko-commentary siya. So, but the righteousness of faith says, do not say in your heart who will ascend into heaven. Tapos nag-commentary si Paul, that is to bring Christ down. So verse 7, or who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. So yun po yung sinasabi. Ay yung ginagawa ni Paul, kinuquote niya habang siya ay nagko-commentary sa passage. So ang context po sa Deuteronomy 30:12 to 13, Moses was reminding the people of Israel that God is with them. So hindi mo na kailangang umalis kasama nila ang Diyos. So basahin ko po sa inyo yung Deuteronomy 30 verses 11 hanggang sabihin natin sige, basahin ko na lang po. Deuteronomy 30:11. For this commandment that I command you today is not too hard for you, neither is it far off. So itong sinasabi ko sa inyo, itong inutos ko sa inyo ngayon ay hindi mahirap para sa inyo at hindi rin tumalayo. Verse 12, ito yung kinote ni Paul, it is not in heaven that you should say, who will ascend to heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it. Neither is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it. So verse 15, see, I have set before you today life and good, death and evil. If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving your God, by walking in his ways, and keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession. So Deuteronomy 30 implies that their obedience is because of faith. Their obedience is because of faith. Yung mga tao, yung mga Israelita, yung mga genuine na tagasunod ng Diyos ay nananampalataya sa tunay ng Diyos. It implies that their obedience is because of faith, that they believe in the God who delivered them from Egypt. So yung po yung implication ng nakasulat sa Deuteronomy 30. Kaya sinasabi nga po sa Deuteronomy 30:11 to 12, 15 to 16, see, I have set before you. Ito sinasabi ni Moses, see, ngayon nilalatag ko sa inyo ang buhay at kabutihan.
life and good, kamatayan at kasamaan, death and evil, if you obey the commandments of the Lord your God that I command you today by loving the Lord your God. See, mamahalin ba natin ang hindi natin pinanampalatayaan? Kung wala ang faith, nandun ba yung love? Di ba po wala? So, nai-imply dito na yung mga tunay na taga-tao ng Diyos ay mahal ang Diyos. Mahal ang Diyos, kaya sinusunod nila yung command ng Diyos, yung law, yung sinulat ng Diyos. So, it is the same with the gospel. Believing in what Christ has done on the cross is what saves us and relates us to God. That is why we obey. So in a sense, kapareho na may faith ang Old Testament people, ang mga Old Testament saint, kapareho ng faith natin. Yung faith in God nila is kapareho ng faith in the works of Christ natin yun. Faith in the gospel. Because the gospel is from God. So it is the same with the gospel. Believing in what Christ has done on the cross is what saves us and relates us to God. Yung pinaniwalaan natin na ginawa ni Kristo sa cross, yun yung nagliligtas sa atin at nag-uugnay sa atin sa Diyos. Kaya tayo ay sumusunod. Hindi tayo sumusunod para mapansin ng Diyos, sumusunod para tanggapin tayo ng Diyos, sumusunod para utang ng Diyos sa atin ng langit. Hindi po. Tayo ay iniligtas muna bago tayo sumusunod. So verse 8, but what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. So kung sa context ng panahon ni Jesus, hindi na nung namatay si Jesus at napunit yung kurtina sa templo, hindi na kailangan pumunta ka sa templo, mag-alay ka ng ganito, mag-alay ka na, tapos na yun. Dahil pinulfill na ni Jesus Christ yung inilalarawan ng temple. Tetelestai, tapos na. Yung Lamb of God who takes away the sin of the world, siya yung isinakripisyo sa Diyos at yun ang nag-iisang sakripisyo na nakapagpatawad ng kasalanan. Nakapagbubura ng kasalanan. Hindi kinakover ang kasalanan ng cross. Kundi pinarusahan ng Diyos ang ating mga kasalanan sa cross ni Jesus. Yun po yung we do not need to do what Christ did. Kung makikita natin dito sa komentary ni Paul sa 5 and 6, but the righteousness based on faith says, do not stay in your heart who will ascend into heaven. Kaya ang komentary ni Paul, that is to bring Christ down. Hindi, ginawa na ng Diyos mismo. Si Kristo ay bumaba na sa lupa. Or who will descend into abyss? That is to bring Christ up from the dead. Hindi, ginawa na ng Diyos. Binuhay ng Diyos si Christ. Hindi siya nanatiling patay. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. That is the gospel. Yun po yung magandang balita. Yun po yung ating pinanghahawakan, pinaniniwalaan, isinasabuhan, at isinishare. Verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ikaw ay maliligtas kung naniwala ka sa iyong puso at sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at binangon siya ng Diyos sa kamatayan. Ikaw ay maliligtas. So we do not need to do what Christ did. All we have to do is believe and embrace that the cross of Christ is sufficient to save us. Hindi na po natin kailangan gawin yung ginawa ni Kristo, hindi natin kailangan penitensya, hindi natin kailangan magpapako sa cross, hindi natin kailangan mamatay at mabuhay muli dahil hindi natin kaya. Kailangan po natin paniwalaan ang magandang balita. At magtiwala na ang cross ni Kristo ay sufficiente or sapat para tayo ay maligtas.
So the gospel offer is near us. We just have to believe. Lalo na sa ngayon. Dati, bumibili ka ng Bible, mahal ang Bible. Yung makapal, yung maganda, yung leather, mahal. Mahal, di ba? Ngayon, nasa cellphone mo na. Di ba? Nandiyan lagi ang gospel. Malapit sa atin. So, ang tunay po na nananampalataya ay yung may confession tayo na si Jesus ang Lord. So, madami pong paglago ang mararanasan natin kung maintindihan natin yung word na Jesus is Lord. Dapat alam natin kung kilala natin si Jesus at alam natin kung paano siya naging Lord. So, maraming ganung bagay na pwede natin kalago. Verse 10, for with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. So true belief or true faith is regenerates or quickens one's heart. So true belief and true faith regenerates or quickens one's heart. And the heart that believes the gospel and rejoices in it loves to confess that Jesus is Lord. So ano po sinabi ni Jesus? Sinabi ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano po yung laman ng ating puso, yun po yung ating pinapahayag. So makikita po natin na yung ating preaching ng gospel, yung ating pag-aaral ng gospel, nagbubunga po ito ng mga magagandang gawa. Alam na po natin na tayo ay dapat gumawa para ipakita yung ating relationship with God. Hindi po para maabot ang Diyos. So dapat tama po yung ating pagkakaunawa. Na ilalagay natin sa lugar yung gawa, yung pagsunod sa Diyos, at na nakikita natin na hindi ito yung kaligtasan. Para tayo ay maligtas, kailangan maniwala na tayo sa gospel na si Jesus ay ang ating Diyos. Doon pa lamang, meron na tayong relasyon. Tayo ay naging anak na ng Diyos. Tayo ay tunay na Kristiyano. Nakapuso-musunod doon, ang bunga noon ay ating pag-confess. Yung pag-share natin ng gospel, yung pag-discuss natin ng gospel, yung kagalakan natin makipagtipon para marinig yung gospel. At yung mga gawa natin na nakaayon at hindi nakaka-offend sa Diyos. Di po ba? Na ilalagay natin ng tama yung pagsunod sa Diyos at saka yung kaligtasan natin. Nauna yung kaligtasan na nagbubunga ng pagsunod sa Diyos. A heart that believes the gospel and rejoices in it loves to confess that Jesus is Lord. Di po ba? May kagalakan sa ating puso ng matinding Bible study, may kagalakan sa ating puso na i-discuss sa ibang tao ang gospel, may kagalakan sa ating puso na makarinig tayo ng gospel galing sa iba ng mas magandang paliwanag sa hindi natin maintindihan. Hindi po ba? Ganun po yung kagalakan ng isang naglagak ng tiwala sa magandang balita na kay Kristo. Verse 11, for the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Those who are saved by the gospel have a hope. And those who are in Christ will not be put to shame. So alam po natin na napapahiya tayo sa madaming bagay kasi hindi naman tayo ganun ka-bright. Hindi naman tayo ganun. Napapahiya tayo dito sa mundo. Pero ang sinasabi ko dito is tayo ay may pag-asa. Everyone who believes in Him, in Jesus Christ, will not be put to shame. Anong shame yung
Anong shame yung sinasabi dito? Ang pinaka-shame na sinasabi dito ay pagharap natin sa Diyos ay hindi ka kilala ng Diyos. Hindi ka makikita ng lahat na hindi ka kaugnay sa Diyos. Hindi ka Christian. Ang sabi nga po ng mga maraming nag-aaral is, merong isang appointment na hindi mo mamimiss. At yun ay ang judgment. Sa paghuhukom ng Diyos, walang makakalimutan. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos. At yun po ang pinaka-shameful, pinaka-nakakahiyang pangyayari pag sinabi ng Diyos na hindi tayo anak ng Diyos. Hindi ka matuwid. Ikaw ay makasalanan. Ikaw ay paparusahan. At ito po yung kahahantungan ng mga tao may ang paglapit nila sa Diyos ay nakabase sa kanilang sariling gawa. Hindi po ubra na pagharap mo sa Diyos, sasabihin mo, Lord, nagbibigay po ako, consistent ako 10 years. Hindi ako nag-maintain. Active po ako sa music ministry. Active po ako, nag-preach din po ako. Nagba-Bible study leader din po ako. Pero hindi ganun kababaw ang Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay ang ating puso. Kilala niya kung sino ang tunay na nananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Ang tunay na tumanggap ng magandang balita. So kung tayo makikita natin na itong taong to lagi nilang sinasabi yung gospel, tapos hindi natin maaya sa bisyo, yun na nakikita natin. Pero ang Diyos, nakakita siya sa kung ano ang laman ng ating puso. At bilang tayo na hindi natin binibitawan si Jesus at pinangahawakan natin siya dahil alam natin tayong makasalanan at kailangan natin ng awat habag ng Diyos kay Kristo Jesus, na yun yung magandang balita na may kapatawaran pag naniwala ka kay Jesus sa ginawa niya sa cross dahil ibibigay sa iyo ang kabutihan na ipinamuhay ni Jesus na hindi natin kaya. At yung ating mga kasalanan ay pinarusahan ng Diyos sa cross ni Jesus. Kaya kung naiintindihan natin itong gospel, hindi tayo bibitaw kay Jesus. Dahil siya lamang ang makakapagtanggal ng ating kasalanan at mailalapit tayo sa Diyos ng walang bahid. At ililigtas tayo hanggang sa huli, hanggang sa judgment ng Diyos. Tayo ay hindi paparusahan, ang tunay na Kristiyano ay hindi paparusahan ng Diyos at itatapon sa impyerno dahil lahat ng kasalanan ay pinarusahan na ng Diyos sa krus ni Jesus. At ang maganda nito, wala pong pinagkaiba ang Hudyo at ang Greek. Ang mga Griego. So kasama po tayo dun sa mga Griego. So parang Jews and others ang pagkakasabi nito. For there is no distinction between Jews and Greek. So isipin niyo po, ang Greek is ang language, ang trade language. Parang yun yung lingua franca ng buong Roman Empire. Ang mga Romans po yung namumuno. Pero ang sinabi mo, Jews and Greek. Dahil yung mga Hudyo at ang mga others. Kasi yung Greek po yung trade language. Yun po yung salita ng masa. So, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all. Same Lord is Lord of all. Ang Panginoon ay ang Panginoon ng lahat. Yun po ay constant. Yun po ay katotohanan. Bestowing His riches on all who call Him. Na nagbibigay ng kanyang kayamanan sa lahat ng
tumatawag sa kanya. At ano po yung kayamanan? Yun yung kayamanan na pinaka mahalaga. So verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yun po yung kayamanan na makakasurvive sa pag-uupo ng Diyos. Maintindihan po sana natin, katulad ng sa verse natin kanina ng Gospel sa Romans 3, na ang Diyos ay sinasabi niya na siya ay just, siya ay makatarungan, at siya ay justifier. Siya ang nagdideklara ng isa ay matuwid. At posible lang yan dahil mayroong gospel, mayroong magandang balita. Na nabuhay si Jesus ng matuwid. Sumunod sa batas. Yung paraan ng pamumuhay na hindi natin kaya. At siya ay namatay para sa ating kasalanan. At dahil sa kanyang ginawa, siya ay nabuhay na maguli. Dahil walang hawak ng kasalanan kay Jesus. Dahil wala siyang kasalanan. At isipin niyo po yun. Kanino ka maniniwala para makaligtas sa kamatayan? Sa buong history ng buong mundo, wala pong ni isang taong lampas sa kamatayan. Lahat ay nagtapos sa kamatayan. Merong iilan na kinuha ng Diyos. Pero, walang namatay, na buhay muli at hindi na muling mamamatay. Si Jesus lamang. Yun po yung pag-asa natin. Naniniwala po tayo sa Kanya dahil siya lamang ang makakapangako ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ang buhay na walang hanggan. So everyone who believes in Him will not be put to shame. So salvation by the gospel of Christ is the same for Jews and Greeks. So Jews and Greeks who believe will both be saved from God's judgment. So yun po yung magandang balita. So ito pong nilalatag na ito ni Paul is para sa mga Hudyo. Pero ito pong Bible ay nakaabot sa atin. Pinreserve po ito ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng mga faithful, ng mga nauna sa ating naniwala para makaabot sa atin ang magandang balita. So yung po natapos na po natin ang Romans 10:1-13 at tayo po ay magsara sa panalangin. Ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong habag, sa inyong walang kupas na faithfulness sa pag-save sa amin, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon na kayo'y nagtrabaho sa aming puso sa pamagitan ng banal na Espiritu at naintindihan namin at niyayakap namin ang magandang balita. Kayo po ang gumabay sa amin, sa aming buhay, na kami po ay laging nakatingin sa inyo. Kami man po ay magkasala, bigyan niyo po kami ng kapatawaran at bigyan niyo po kami ng kakayahang talikuran ng mga kasalanan po dahil hindi po ito nakalulugod sa inyo. Salamat po Panginoon sa kapatawaran na laging nandyan. Bigyan niyo po kami ng malinaw na pag-iisip at gabayan niyo po kami at protektahan niyo kami sa anumang mga temptasyon na pinagdadaanan namin. Kaya din pong inaasahan namin na mag-sustain ng aming pamumuhay. Kayo po ang pinasasalamatan namin sa lahat ng biyaya na aming tinatanong sa. Kayo po ang mag-glorify Lord na nag-aaral kami ng inyong salita at naway maging kagamit-gamit kami sa pagliligtas ninyo sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa lahat na nakapaligid sa amin. At kayo po ang mapupurihan sa lahat. Ito aming dalangin sa matawis sa pangalan ni Jesus. Amen.